nasa atin na linya ngayon. Ating pong bigyan po ng pagpupugay ang ating pong panauhin para pag-usapan po ang usaping legal na ito sa pamagitan po ng ating ugnayan kay Attorney DJ Jimenez. Alright, siya po ay isa sa mga abogado na ang sinasabi daw pong specialization ay civil law. Attorney DJ Jimenez, magandang umaga po. Magandang umaga, Manong Ted, and of course, DJ Chacha. Salamat sa panahon. Yung pong aking sinabi na provision nito pong batas tungkol po sa juvenile justice nga, yung pong sinasabi, no, the exemption from criminal liability herein established does not include exemption from civil liability, which shall be enforced in accordance with existing laws. In the case at bar attorney, sino po yung may pananagutang sibil at sa ano pong provision yan ng civil code or family code? Nung araw, civil code ang nag-govern ng mga batas, no, sa relationship ng individuals with one another. Pero dahil meron na nga po tayong family code, mas in-improve po nito. Kung dati, pagdating sa magulang, inuuna munang liable ang tatay bago nanay eh. Ngayon sa ating family code ay malinaw na ang liability, ito yung tinatawag nating vicarious liability, medyo technical, pero ibig sabihin lamang nito ay kung hindi pwedeng maging liable ang isang minor de edad, yung nag-exercise ng parental authority over sa kanya, yun ang mananagot, which in general ay yung magulang, yung parents, no? Yan yung default provision. Mga magulang ang maaaring maging liable doon sa civil liability na magiging resulta sa ginawa ng isang tao na walang criminal responsibility. Okay, when you say magulang po ang siyang may pananagutan sa ginawa ng mga anak, sa ano pong provision ng family code yon? Ano ito? Nasa 221 ata ng Article 221 ng Family Code, kung saan yung parents will be liable for the damages caused by their minor children. Pero hindi lang ito parents, ano? In general, those who are exercising parental authority over the minors. At sa mata po ng batas, sa Manong Ted, no, dalawang uri yung parental authority na pwedeng i-exercise other than mga magulang. Ito yung tinatawag nating substitute parental authority na in the absence ng mga magulang, yung lolo o guardian, they exercise yung tinatawag na substitute parental authority. At kung ang insidente naman po ay nangyari sa isang eskwelahan, yun pong school at yung mga teachers may also be held liable. Opo, kapag po ganyan na ang sinasabi nga ay merong civil liability, yung pong liability na yan, paano po mapagbabayaran kung sakasakali po na maghabol ang mga nasugatan o namatayan dito po sa pangyayaring ito? Yun nga lang, dahil ito ay kumbaga vicarious civil liability, ibig sabihin hindi naman talaga sila yung direkta, no? Ang base ng liability ay hango doon sa naging kapabayaan nila sa pagpapalaki o pagmomonitor at nagkaroon nga ng nakagawa nga ng damage yung children under their ward. Dahil dun sa ganong kapabayaan, kailangan ng korte po ito. Hindi po ito naman automatic at kailangan po magsampa sa korte at yung magulang ay subject naman po sa certain defenses na sila po ay nag-observe ng extraordinary diligence sa pagsusupervise sa kanilang mga magulang. Kasi kung talaga pong hindi naman din nila kasalanan, kagaya for example sa eskwelahan, ano, na wala naman yung magulang at ang may primary, yung tinatawag nating ito naman, special parental authority ng eskwelahan o ng mga teachers, yung teachers ang maaari din sumagot. So ito ay similar dun sa mga ibang nangyayari sa eskwelahan naman. Yun Opo. nga lang, Manong Ted,
kung ang eskwelahan ay public school, gaya ng nangyari sa Tacloban, may tinatawag tayong state immunity pagdating doon sa eskwelahan eh. So may challenge kung yung Mm. eskwelahan ay Mm. civilly mapapanagot, pero yung mga guro kung maipakita na Mm. nagpabaya Mhm. ay maaari din namang managot din Opo. civilly. Oo. Okay. So dito hong pananagutan na ito, usually po sa mga civil cases attorney, halimbawa ang isang magulang po ay maghahabla. Saan po ito? Sa RTC, sa MTC, para doon sa civil damages. Yung pong At sinasabi po ng mga danyo sibil. Ano ho ba yung mga danyo sibil na iyan? Ano po 'yan, iba-ibang klase naman ng klase ng danyos sibil ano, meron yung tinatawag nating, actual, ah, or compensatory damages. Ito yung mga kung nawala ang buhay o di kaya ay, gumastos ka rin sa pagpapaospital, pagpapalibing, yung mga actual damages 'no, 'yan ay maaaring ipasagot 'no. Mhm. At andyan din naman yung tinatawag na exemplary damages o yung parang corrective Mhm. damages para turuan ang na hindi na maulit, no? At may Mm. mga yung tinatawag na nominal damages, medyo technical, ito yung mga may injury pero walang damage, maliit lamang. Kumbaga, at Mhm. meron din yung temperate kung hindi mo ma-value yung damages. So itong mga to, ang halaga po nito ay ultimately pwedeng magdikta yung aasunto, Mm. pero kung ito ay iga-grant o hindi ay depende sa Opo. sirkumstansya, depende sa korte, at yung jurisdiction nito depende naman po sa amount na Opo. hahabulin mo. Mm. Ang MTC kung mas maliit yung amount o kung RTC kung mas malaki yung amount. But in many instances, Manang Ted, yung mga ganitong bagay naman, minsan wala nang may gustong mangyari niyan, na nasi-settle naman yan sa pag-uusap din. Opo, opo. Kaya ho natin pinag-uusapan nga attorney dahil doon sa provision ng batas no na pananagutang sibil na Opo. isinasaad nito. Kasi nga po, pwede rin nga po maghabol yung mga naperwisyo po dito sa pamamagitan po ng sasampa ng ng civil case para po humingi ng danyos. Pwede rin po diyan yung civil, yung pong moral damages po, attorney, ano po? Ayun pa, oo, yun na hindi ko Okay. nabanggit kanina yung siyempre hindi ka nga, kumbaga talagang emotionally Mm. maapektuhan yung Mm. naiwan, Mm. kasama din Okay. yung Opo. moral Ang inyo damages, pong binabanggit, attorney, ay parents, ano po, at saka nga yung mga tumatayong mga magulang ng mga bata habang nasa paaralan, ang ating mga teachers or school authorities. Yung pong sinasabi na, sandali lang, kapag ikaw naman ang may-ari ng barel na ginamit nito, at itong baril na ito dinampot ng iyong pamangkin, ginamit sa karumal-dumal na krimen, yung pong pananagutang sibil, kung meron man, nung may-ari ng barel. Kasi kung wala yung barel, walang nangyari pamamaril. Di ho ba, attorney? Pwede ho bang sampahan siya ng kasong sibil sa probisyon po naman ng Civil Code? Kung ang auntie po ay tumatayong guardian, papasok pa rin siya dun sa vicarious civil liability Mhm. bilang someone who exercises parental authority. Pero doon sa aspeto po ng kapabayaan na ang baril Aha. ay nagamit, ito po ay violation naman ng comprehensive gun laws natin, Mhm. kung saan pag ikaw ay nag-inisyuhan ng permit, ikay may responsibilidad na siguraduhin na ang inyong baril ay nakatago, at hindi ito makukuha o malalagay sa kamay ng iba. Dahil Mm. sa oras na ito ay malagay sa kamay ng hindi naman rehistrado, ito po ay maituturing na loose firearm. At base doon sa batas na yon, hindi ito nagbibigay ng remedial measure for civil liability pag ginamit kung Mm. hindi ito ay naglalahad ng forfeiture, no. Pwede kang maban na magkaroon ka na ng permit, no, dahil Aha. sa kapabayaan mo. So Opo. papasok pa rin po tayo, Manong Ted, doon sa family code provision ng Okay. parents or Oo. those who exercises sa parental authority. Ah, Hindi ho ba dito papasok ang prinsipyo ng quasi-delict under the Civil Code? Yan po ay quasi-delict naman talaga dahil
exempted ang walang ang sources of damages kasi pwedeng contract, pwedeng crime, Mhm. pwedeng delict or quasi-delict, no? So Mhm. ito nga ay quasi-delict naman talaga. Mhm. Pwede sigurong pilitin, ano, pero it's going to be a challenge pa rin, ano, kasi nga meron tayong mga batas. Pwede sigurong ipilit na kung hindi dahil sa kapabayaan Mhm. nung Mhm. auntie niya Mhm. nakuha yung barel. Pero ito'y Oo. patutunayan pa sa Yes, korte. sir. Yes, Pero sir. sa general provision on damages lang siya. Pero again, may challenge pa rin kasi pwede niyang sabihin na ang naging kapabayaan lang niya ay hindi niya na-insure yung pagtago nung barel. Mhm. Ito'y korte pa rin ang Opo. magsasabi Opo. po nito. Pero Oo. tingin ko may challenge pa rin po doon. Alright, opo. Kasi nga din po, 'di ho ba meron na rin pong mga naging kaso ang kataas-taasang hukuman kung saan nga na binigyan po ng, pabor 'no, ng danyos yung mga nagpabaya doon po sa Opo. mga defendant kasi nga may usapin ng gross negligence. Eh, kung di ka naman pabaya, hindi mangyayari ang bagay na iyan. Yun ho bang gross negligence maliban po sa civil liability, pwede rin pong mauwi sa criminal liability? Dahil sa iyong kababayaan, nangyari ang krimen and you are criminally liable. Medyo i-stretch mo lang ng konti pero tingin ko yung gross negligence should be the proximate cause nung injury eh. Mhm. Whether or not it is the proximate cause, yun yung magiging challenge. Kumbaga, parang nagmamaneho ka ng sasakyan, hindi mo sinunod yung batas, nakabangga ka. Ikaw pa rin yung naging may kasalanan. Pero ito, pinabayaan mo yung baril mo, nakuha ng iba, Mm. tas ginamit Mm. nung iba. Medyo dun sa paggamit na yon para idirekta yon sa'yo bilang criminal negligence mo Mm. as a criminal litigator, medyo challenging Okay. yun Opo. sa aking palagay. Kasi nga, in Okay. the first Sige. place, Mm. walang criminal liability yung bata eh. Opo, opo. So, paano Mm. mo i-relate yun sa'yo, no? So, medyo may challenge po. Okay. Oo. So in this Aking case palagay po, bilang isang practitioner. itong kasong ito, yung proximate cause nasaan? Yung pagpatay, ah, yung pagpapalaki dun sa bata, no, na naging negligent siya, kumuha siya ng barel, Mhm. yun yung maaring proximate cause. Pwede mo rin ngang i-relate dun sa Opo. pinabayaan mo kasi yung baril mo eh. Aha. Pero again, ano to, a matter of evidence, Yes no? sir, Pero yes ang sir. Oh, bigger picture dito, Manong Ted, I oo. think, ano, is for Congress to revisit yung ating gun laws, Mm. yung batas sa mga minor at Mm. lalo na nga nakita nga natin na yung mga bata na nag-commit ng offense ay tila alam nila na sila ay exempted sa criminal liability. So tingin ko bago pa man matapos yung impeachment dapat siguro magpakitang gilas ang mga senador magpasa sila ng batas na ina-address itong juvenile justice law dahil tila naabuso kung gusto nilang gumanda yung imahe no ng ating Senado. Opo. Gusto ko na rin i-stretch tong ating diskusyon, attorney, inaabuso. Pero ibaba mo man ang age of discernment, no? Sabihin na po natin na from 14, gawin mo ng 12, kahit na G's, ano po, yung exemption sa criminal liability, still the process of rehabilitation and intervention will be the same. Opo. Ano? Kasi Oh. bahay pag-asa pa rin Mm. ang bagsak nito eh. So, alam mo Manong Ted, no, ito nga Oo. nakakatuwa eh. I think dapat bago tayo gumawa ng kung ano man yung batas, no, Mhm. tignan natin yung best practices sa ibang bansa at maging realistic tayo kasi iba Mm. na yung panahon ngayon eh. Kung nung araw tayo sa edad na mga 10, 12, talagang inosente pa tayo eh. Pero because of the advent of information Mhm. technology, Mhm. yung discernment
lalo na sa AI, tuturuan ka pa eh. So Mhm. parang dapat yan i-factor in before we decide. And ang best practices sa ASEAN region nga 10 years old eh. Mhm. Sa UK around 12 to Mhm. 14. Ang Okay. Pilipinas medyo naging pabibo tayo eh. Ay yung standard, yung gold standard sa United Nations for the Protection of Children, 14 nga lang ang nire-recommenda ng committee. Sa atin, Mm. hindi, 15. So, Opo, opo. medyo bida-bida, kaya lang, yun lang ang naging Opo. epekto, no? Parang Okay. aabuso, ginagamit sa drugs. So, Mm. talagang dapat ang Kongreso medyo tignan mabuti. Opo. Okay, attorney. Actually, kung pwede ko pong dagdagan yung sinasabi nyo, pabibo tayo sa Pilipinas, iba ang ating estilo. Tignan mo naman, attorney. 60 years old na, senior na. 50 years old na mahigit. Wala pa rin discernment. Ginagawa pa rin magnakaw sa gobyerno. Tama. May tama ka, Manang Ted. Di ba dapat alam mo nang bawal magnakaw ng pera ng bayan? Oo nga, anong nangyayari, yung general rule, nakakagulat eh. Kung ang general rule ng araw ay gumawa ng mabuti, maging honest, ngayon iba, ang general rule Mm. dishonest. Exceptional pagka ikay honest, ano? So, ang mga politikong honest talagang parang namamayag pa kasi parang mali eh. Parang Oh, di mayroong ba? mali. We have to really Mm. go back to basic, Kaya Manong nga, Ted. kanin nyo, Nakakalungkot. pabibo ang Pilipinas, iba tayo. Nakita ho ninyo, senador na, congressman na, cabinet secretary na, presidente na, vice presidente na. Okay, alam mo na yon. Sige, salamat. Salamat, salamat. Opo, regards po kay DJ Chacha. Batiin mong good morning. Bike yun and ride safe, ha? Yeah. Ride safe po, Attorney DJ. Salamat po Opo, sa salamat explanation. na marami. Thank you. Yun. Okay, salamat. Attorney DJ Jimenez, isa nga pong Pabibo civil daw. lawyer. Pabibo Oo nga, daw. pabibo daw, Okay. pabida. Yun ang sabi ni Attorney. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.